Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay ng mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan, mga kwento ng mga multo at aswang, mga maligno at mga kakaibang pangyayari at mga nilalang. Dito lamang sa Aklat ng Lagim na pinamagatang Ang Mangingisdang Aswang, unang yugto. Mga totoong kwento ng lagim ni Kabano. Mga kasangga, ngayon naman ay isasalaysay natin ang isang kwento na matatagpuan natin sa mga pahina ng Aklat ng Lagim. Isang malagim na kwento base sa isang personal na karanasan ng isa sa mga kaibigan natin na itago na lang natin sa pangalang Matt. Siya ay tubong Dueñas, Iloilo City. Ayon sa kanya, mali daw ang balitang ang bayan ng Capiz ang lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Subukan daw natin na pumunta sa lugar nila sa Iloilo sa bayan ng Dueñas. Doon ay siguradong makakatagpo ka ng aswang. Ngunit bago tayo magpatuloy, ipapaalala ko lang na ako ay gumagawa ng mga random shoutout sa mga bagong subscribers ng Aklat ng Lagim ni Kabanong. Lahat sila ay babanggitin ko mamaya sa video na ito. Kaya kung ako sa inyo ay mag-subscribe na kayo ngayon na at pindutin nyo na rin ang join button sa tabi ng subscribe button para maging lubos kayong kasangga ni Kabanong at magkamit ng mga special perks mula sa akin. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, isang mangingisda si Matt sa bayan ng Dueñas. Nagsimula siyang maging mangingisda sa edad na 12 anyos. Isinasama na siya ng kanyang ama sa pagingisda, bilang siya ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya nila. Patay na ang ina ni Matt. Mayroon siyang 3 kapatid na babae, ngunit mga bata pa. Nang humantong siya sa edad 19, habang ang kanyang ama ay pumalaot mag-isa sa dagat, naiwan siya sa bahay upang magbantay sa bunso niyang kapatid na may malubhang karamdaman. Doon nagulantang ang kanyang buhay nang may naghatid ng isang nakagigimbal na balita sa kanila. Matt! Matt! Ang tatay mo! Nakitang wakwak ang dibdib sa loob ng bangka niya! Mukhang nadali siya ng aswang kagabi! Bakit ba naman kasi ang lakas ng loob mangisda ng nag-iisi? Dali! Punta mo ng tatay mo ron! Dali-daling pumunta si Matt sa pangpang at naabutan pa niya ang kanyang ama na pinalilibutan ng mga usisero mga kapitbahay nila. Ay, grabe naman. Halos wala nang natira sa laman loob ni Kabisting. Parami na ng parami ang nagiging biktima ng mga aswang na yan. Marami na sila dito sa bayan natin. Nababalitaan ni Matt ang tungkol sa mga aswang sa bayan nila. Ngunit wala pa siyang personal na karanasan dito. Ni hindi pa siya nakakakita ni isa man sa mga ito. Kaya hindi nga siya naniniwalang totoo ang mga aswang. Ngunit sa nangyari sa kanyang ama, walang sino mang tao ang makagagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay. Humahagulgol na nilapitan ni Matt ang kanyang ama. Itay! Itay! Sino may gawa sa inyo nito? Magsalita kayo! Sinong hayop ang may gawa nito? Kung aswang ang may kagagawa nito sa inyo, sinusumpa ko! Papatayin ko ang sino mga aswang na makakasagupa ko! Tanging si Lolo Impu na lang ang kasama sa buhay ni Matt. At mula nang mamatay ang kanyang ama, kay Lolo Impu muna siya nanirahan kasama ng mga kapatid niya. Si Lolo Impu ang albularyo ng kanilang baryo. Kung karanasan lang tungkol sa mga aswang ang pag-uusapan, si Lolo Impu na ang isa sa may pinakamaraming karanasan dito. Alam mo, Matt, dito na yata sa atin ang may pinakamaraming aswang na makikita mo. May mga manananggal, may tiktik, at meron rin akong nakasagupang mga kapre at tikbalang. Ngunit sa panahong ito,
merong di pangkaraniwang nilalang ang gumagala ngayon sa ating baryo. Isang napakalaking halimaw na pinaghalong isang asong ulol at tikbalang, at ito'y may napakalaking pakpak ng paniki. Kaya ito ay nakakalipad. Nilalamon ng aswang na ito ang mga lamang loob ng mga kalalakihang mga biktima niya. Ngunit umiira lang kanyang pagkatikbalang. Pagbabae ang kanyang nagiging biktima, ginagahasan niya muna ito bago niya ito lamunin, at pinapalitan niya ng puno ng saging ang katawan ng kanyang mga nabibiktima upang di ito hanapin ng mga kamag-anak. Ngunit para makita kung katawan nga ng namayapa ang nasa loob ng ataol, huwag idaan sa pinto ang bangkay pag ilalabas na ito. Idaan ito sa bintana at doon makikita ang tunay na anyo nito. Kaya ikaw, Matt, apo, mas mabuting lagi kang may hawak na barya sa iyong mga palad, pati na rin ng hiniwang kalamansi, at huwag mong kalilimutang magdala ng itak para maproteksyonan ka laban sa mga aswang na ito, lalo na pagsasapit na ang gabi. Barya, Lolo Impo? At hiniwang kalamansi? Anong meron sa mga ito, Lolo? Takot ang mga aswang sa barya dahil may tanso ito sa loob. Hindi nila malapitan at kayang saktan ang kanilang mga bibiktimahin kung meron itong barya sa kanilang katawan, lalo na kung ito'y nasa kanilang mga palad. Kaya huwag kang magpapawala ng barya sa iyong katawan anumang oras. Huwag mo rin kakalimutang magdala ng hiniwang kalamansi. Ang maasim na amoy nito ay nakakapanghina sa mga aswang na ito. At pag may nakasagupa kang aswang, itarak mo sa kanilang puso ang dala mong itak. Siguraduhin mong itarak sa puso nila ang itak o sibat na kawayan o anumang matulis na bagay kung ayaw mong mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Sinunod ni Matt ang bilin sa kanya ng kanyang Lolo Impo. Lagi siyang may dala sa kanyang katawan ng baryang tanso at hiniwang kalamansi, at ipinagpatuloy ni Matt ang pangingisda upang buhayin ang kanyang mga kapatid. Kay Lolo Impo muna niya pinapaiwan ang mga ito sa tuwing siya ay papalaot sa dagat paggabi. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang kaibigang si Rod, na siyang kababata niya at kasakasama na niya sa pangingisda ngayon, ay nakasalubong niya ang grupo ng mga kalalakihan na rumoronda paggabi sa kanilang baryo. Mga kasama, talasan ang mga mata ninyo at makiramdam kayo. Pag may nakita kayong kakaibang nilalang, itakin nyo kagad at itarak nyo ang inyong mga sibat sa kanilang puso. Basta huwag kayong hihiwalay. Hanggat maaari ay huwag kayong lalakad na mag-isa para may katulong kayong lumaban sa aswang. Oo, tama. Sige, tayo na mga kasama. Ikutin natin yung sa bandang dulo. Tara! Dahil sa mga rumorondang kalalakihan ng baryo, nabawasan ang pagsalakay ng mga aswang sa lugar nila. Ano, Rod? Bakit hindi ka sumama sa mga rumorondang yan? Bala ko sanang sumama sa kanila kahit minsan sa isang linggo. Ay, nako. Hayaan mo na sila. Hindi ko ibubuwis ang buhay ko sa mga kalukuhan nila. Isa pa, hindi naman ako naniniwala sa mga aswang eh. Pasensya ka na talaga, Matt, ha? Pero sa tingin ko, ang nangyari sa tatay mo, kagagawan lang na isang tao na walang puso at kaluluwa. Baka may matinding galit lang sa tatay mo. Baka may matinding inggit. Madalas kasi, napakarami yung huling isda. Kaya madaming naiinggit sa inyo. Kaya siguro ganun na lang ang inggit sa kanya, kaya siya pinatay. Pero kung aswang ang may gawa nito,
Hindi ako naniniwala. At hindi totoo yun. Bagamat kasabayang lumaki ni Rod si Matt, mas matanda siya ng 6 na taon. 25 na siya at nakapagtatakang nag-iisa lang siya sa buhay. Walang asawa, walang kamag-anak, walang pamilya. Madalas si Rod ang kasama ni Matt sa pangingisda paggabi. Tulad ng sinasabi ng nakararami, huwag aalis mag-isa ng bahay. Kaya naman sila ni Rod ang magkasama gabi-gabi sa pangingisda. Ngunit madalas, lumalayo si Rod sa kanya sa laot. Para daw mas marami ang mahuli nilang isda kaysa magkadikit ang kanilang mga bangka. Nakikita na lang sila pag malapit ng mag-umaga. Ngunit isang gabi, nang sila ay pumalaot, nang mag-uumaga na, napansin ni Matt na walang tao sa bangka ni Rod. Nag-alala siya kung anong nangyari kay Rod. Rod! Rod! Nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Rod! Maya-maya pa ay may malakas na hangin na dumaan sa kanyang likod. Paglingon niya sa bangka ni Rod, nandun siya at nakahiga lang pala ito. Hoy, ano ka ba? Natutulog ang tao, sigaw ka ng sigaw dyan. Kanina kasi, nakita ko yung bangka mo. Wala ka dyan. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nakahiga ka lang pala dyan. Akala ko kinain ka na ng aswang eh. Ayan ka na naman dyan sa aswang na yan eh. Huwag ka nga magpapaniwala dyan. Hindi na lang sumagot si Matt. Ayaw na lang niyang makipagtalo kay Rod. Pero isip-isip niya, kaya naman pala madalas walang huling isda si Rod tuwing mangingisda sila, ay puro tulog lang pala ang ginagawa nito. Sa bagay, kahit naman wala siyang huli, sarili lang naman niya ang binubuhay niya. Ngunit ang tanong, ano kaya ang kinakain niya para mabuhay siya? Nang makarating na sila sa pangpang, sinalubong sila ni Lolo Impo. Ngunit kakaiba ang naging tingin ni Lolo Impo kay Rod. Apo, mag-iingat ka dyan kay Rod. Hindi ko gusto ang kanyang amoy. Meron akong nararamdaman sa kanyang hindi maganda. Lolo, sinasabi mo bang aswang si Rod? Si Rod ay matagal ko ng kaibigan. Kaya alam ko kung anong pagkatao niyan. At hindi naman niya ako magagawa ng masama dahil sa lagi ako may daladalang mga barya sa katawan ko. At kalamansi para pangontra sa mga aswang tulad ng bilin nyo. Yun kung sakaling aswang nga siya. Ganun man ang sagot ni Matt kay Lolo Impo. May pagdududa pa rin sa kanyang isipan tungkol sa pagkatao ni Rod. Dahil nitong mga sumunod na gabi na magkasama sila, nadadalas nang nawawala sa bangka si Rod. May mga dahilan siyang lumalangoy lang muna siya kaya wala siya sa kanyang bangka. At madalas ay sa pangpang na sila nakikita ni Rod at hindi na sa gitna ng laot. Hanggang isang gabi, nang makita uli ni Matt na walang tao ang bangka ni Rod, palihim niyang hinintay ang pagbabalik ni Rod. Dumapa siya sa kanyang bangka upang hindi siya makita. At maya-maya pa, may malakas na hangin na namang dumaan sa kanyang likod. Hangin na dati na niyang naramdaman nung una niyang hinanap si Rod sa bangka niya. Humigpit ang kapit ng kamay niya sa hawak ng ita. At doon niya nakita ang isang napakalaking lumilipad na aswang. Isang halimaw na lumapag sa bangka ni Rod. Dali-dali siyang nagsagwan papalapit sa bangka ni Rod. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya, ang makapatay ng isang aswang upang may pagiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ng aswang. Papalapit na siya sa bangka ni Rod. Lumalakas na ang kabog ng kanyang dibdib. Nang uundayan na niya ng taga ang aswang, ay bigla itong humarap sa kanya. Ano kaya ang nangyari kay Matt? Naunahan kaya siyang patayin ng aswang? Nasaan si Rod? Kinain na rin ba siya ng aswang na ito? Sundan natin sa ikalawang yugto ang karugtong ng kwentong ito mula sa pahina ng Aklat ng Lagim. At ngayon, sa ating pagpapatuloy.
Agad na tinalon ni Matt ang halimaw. Sabay labas ng kanyang mga natatagong barya sa kanyang bulsa. Bumagsak sila sa loob ng bangka ni Rod. Hindi makakilos ang aswang. Bukod sa hawak na barya ni Matt, ay nakatutok na ang itak sa puso nito. Nasaan na si Rod? Nasaan na ang kaibigan ko? Pinatay niyo na ang ama ko. Hindi ako makakapayag na patayin niyo rin ang matalik na kaibigan ko. Ilabas mo siya! Kung hindi, itatara ko itong itak sa puso mo! Ano? Ayaw mo magsalita, ha? At inilabas ni Matt ang kalamansi sa kanyang bulsa at ipinatak ito sa bibig ng aswang. Kung gusto mo rin malaman ang tunay na pagkatao ng isang aswang, lagyan mo ng kalamansi ang kanyang pagkain o patakan mo ng kalamansi ang kanyang bibig. At unti-unti ngang nagbago ang anyo ng aswang. Mata, ako ito si Rod. Yung kaibigan mo. Hindi ako naniniwalang si Rod ka. Ilabas mo ang kaibigan ko. Kung hindi, papatayin kita. Mat, may 3 kapatid ka. At na kay Lolo Impo mo lahat sila nakatira. Lahat ng tao sa baryo alam niyang tungkol dyan. Ha? Makinig ka, Mat. Bago tayo pumalaot, nagkaroon tayo ng usapan dalawa tungkol sa pagroronta. Niyaya mo ko sumama sa pagroronta. Pero sabi ko sa iyo, hindi ako naniniwala sa aswang. Tayong dalawa lang ang nag-uusap noon. Wala tayong ibang kasama. At doon natigilan si Matt. Tama, wala ngang ibang taong naroroon kundi silang dalawa lang ni Rod. Ibig sabihin, ang aswang kanina na nakita niya ay ang matalik niyang kaibigan na si Rod. Maniwala ka sa akin, hindi ako ang pumatay sa tatay mo. Mga bata pa lang tayo noon at hindi pa ako aswang noon. Maniwala ka sa akin. Paano hindi ka pa aswang? Kailan ka pa naging aswang? At paano ka naging aswang? Makinig ka sa akin, Matt. Ipapaliwanag ko sa iyo. Pero pakiusap, ilayo mo muna sa akin ang baryang yan. At ang itak, huwag mo itarak sa dibdib ko. Parang awa mo na. Magkaibigan tayo. Hinding-hindi kita kayang patayin. Kung papatayin kita, di sana'y noon pa pinatay na kita. Ngunit hindi ko kayang gawin yun dahil magkaibigan nga tayo. At unti-unting nilayo ni Matt ang hawak niyang barya at itak kay Rod. At ipinaliwanag ni Rod ang dahilan at kung kailan siya naging aswang. Dahil daw sa isang babae. Belen daw ang pangalan. Taga-ibang ibaryo raw ito. Ikinwento ni Rod kay Matt na nung hindi pa siya aswang, ay madalas niyang pinupuntahan si Belen upang umakyat ng ligaw. Ngunit madalas siyang pinagtatabuyan ng kanyang mga magulang. At maging si Belen raw ay ayaw rin sa kanya. Pasensya ka na, Rod. Bukod sa ayaw sa'yo ng magulang ko, ay ayaw ko pa rin magkaroon ng relasyon ngayon. Wala pa yan sa isipan ko at kung sakali man na makikipagrelasyon ako, gusto ko ay yung tinitibok ng puso ko. Ang ibig kong sabihin ay, sa unang pagkikita pa lang namin, ay may kakaiba na akong mararamdaman sa lalaking yun. Pero sa'yo, Rod, pasensya ka na ha. Wala kasi talaga akong nararamdaman sa'yo. Maayos naman na ipinaliwanag ni Belen ang kanyang damdamin laban kay Rod. Ngunit hindi matanggap ni Rod ang kanyang pagkabigo. Agad siyang pumunta sa dalampasigan at balak niyang lunurin na lang ang sarili niya sa dagat. Belen! Belen!
Bakit? Bakit mo ginawa to sa akin? Bakit? Ngayon pa lang ako nagmahal sa isang babae. At ikaw yun. Pero ano ginawa mo sa akin? Napakasakit, Belen. Kung hindi mo rin ako mamahalin, mabuti pang wakasan ko ng buhay ko! Kunti ka rin magiging akin, Belen. Mabuting patayin nila kita para wala nang makinabang sa iyong ibang lalaki. Nang biglang, may malakas na pagaspas siyang narinig. Papalapit sa kanya. Tumaas ang lahat ng balahibo ni Rod sa nakita. Isang napakalaking aswang ang bumagsak sa kanyang harapan. Hirap na itong tumayo at gumagapang itong papalapit sa kanya. May inilabas itong isang bato sa bibig at unti-unti itong nagbago ng anyo. Laking gulat na lang ni Rod nang makita niya ang kanyang tiyuhin na nakatira sa ibang baryo. Humberto! Ano nangyayari sa inyo? Hindi! Hindi! Isa pala kayong aswang! Nasa pamilya na natin ang batong ito ng matagal na panahon. Mula pa sa ating ninuno ang batong ito at nagpasalin-salin na ito sa maraming henerasyon. Kailangan itong mapasa sa isang kamag-anak lamang at hindi pwedeng sa ibang tao. Kung hindi ko ito may papasa, habang buhay ako magdurusa sa sumpang ito ng ating pamilya. Gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. Parang awa mo na, Rod. Tanggapin mo na ang batong ito. Magbibigay ito sa iyo ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Makakaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Nung marinig yun ni Rod, pumasok agad sa kanyang isipan si Belen. Sa pamamagitan nito, makukuha na niya ang babaeng pinakamamahal niya. Makapaghiganti na siya sa pagtaboy na ginawa sa kanya. Kaya wala ng pagdadalawang isip na tinanggap ni Rod ang bato sa kanyang tiyuhin. Ngunit ito ang pakatatandaan mo, Rod. Kinakailangan mo kumain ng laman ng tao upang mapanatili mo ang iyong lakas. At dahil ikaw ay may pagkatikbalang, di mo mapipigilan ang pagnanasa mo sa mga babae. Kailangan mo manggahasa ng kababaihan upang magpatuloy ang iyong lakas. Mas marami kang maaangkin, ay mas dagdag kalakasan ito para sa iyo. At may pakpak ka ba upang makarating sa iba't ibang lugar upang mambiktima. Ang tawag sa lahi natin ay mga uragon. Kakaibang lahi ng aswang na iilan pa lang ang nakakaalam dahil naitago natin ang lahi nating ito ng matagal na panahon. Pero umiwas ka sa mga bagay na may tanso tulad ng barya. At huwag na huwag kang kakain ng pagkaing may kalamansi dahil mawawala ang iyong lakas o manghihina ka. Ito lang ang tanging makakatalo sa iyo. Wala nang iba. Tanso at ang kalamansi. Pakatandaan mo yan. Kunin mo na ang bato. At nawalan na ng buhay ang tiyuhin ni Rod. Habang nakangising hawak-hawak ni Rod ang bato, pinaanod na lang ni Rod ang katawan ng kanyang tiyuhin sa dagat. Umanda na, Belen. Kung hindi kita makukuha sa Santong Dasalan, kukunin kita sa dahas sa ayaw at sa gusto mo. Magiging aking ka, Belen. Magiging aking ka! Aking ka lang! Sabay lunok ni Rod ng bato at unti-unti na itong nagbago ng anyo.
isang malakas na halakhak ang maririnig. Halakhak na bumalot sa katahimikan ng karagatan. At lumipad si Rod bilang uragon patungong baryo ng kanyang pinakamamahal na si Belen. Nang makarating si Rod sa bahay nila Belen, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kanyang iniibig. Nakikita niyang naghahain na ito ng hapunan. Napakasarap ng ulam na hinain ni Belen. Sinigang. Ngunit wala nang sasarap pa sa amoy ng isang babaeng birhen para kay Rod. Dahil sa taglay niyang kapangyarihan, amoy na amoy ni Rod ang bawat samyo ng isang babae. Kaya amoy na amoy niya na isang birhen pa si Belen. Nag-init ang kanyang katawan. Umiral ang pagkatikbalang ni Rod. Napangisi siya. Ito na ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Maaangkin na niya si Belen at wala nang sinayang na oras si Rod. Sinalakay na niya si Belen para kunin ito at gahasain. Magtagumpay na kaya si Rod na makuha niya ang pinakamamahal na si Belen? Maangkin na kaya niya ang pagkababae nito? Sundan ang karugtong na kabanata ng ating kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, buo na ang pasya ni Rod. Kukunin na niya ang babaeng tumanggi sa kanyang pag-ibig at pupwersahin niya na ito. Ngunit nang malapit na si Rod, ay bigla siyang natigilan. Naghihiwa ng kalamansi si Belen at kanya itong piniga sa patis upang maging sausawan sa mainit-init na sinigang na ulam nila sa hapunan. At sa tabi ni Belen ay isang pitaka na punong-puno ng barya. Barya na gawa sa tanso. Ito ang mga bagay na nagpapahina kay Rod. Amoy na amoy niya ang asim ng kalamansi. Halos kiligin sa asim ng kalamansi si Rod nang maamoy niya ito dahil sa lakas ng kanyang pang-amoy. Nang hina siya kaagad, maaring nakapaghanda na si Belen ng pangontra sa mga aswang dahil dumarami na ang mga patayang nagaganap sa baryo nila dahil sa aswang. Ni lumipad ay di magawa ni Rod, kaya pagkapang siyang lumayo sa bakuran nila ni Belen at nang halos naka-500 metro na ang layo ni Rod sa bahay ni Belen, doon lang niya naramdaman ang pagbalik ng kanyang lakas. Kaya nakalipad na siya palayo kina Belen. Gabi-gabi, tuwing nawawala si Rod habang sila ay nangingisda ni Matt, binabalik-balikan niya si Belen. Nagbabaka sakali siya na baka mabitiwan panandalian ni Belen ang pitaka niya ng mga baryang tanso at walang kalamansi sa paligid ni Belen. Doon na niya ito susunggaban. Ngunit nakailang gabi na si Rod na pabalik-balik kina Belen. Ngunit may hawak pa rin siyang mga barya at hiniwang kalamansi. Nagkaroon ng epidemya sa baryo nila Belen at marami sa baryo nila ang naratay sa higaan ng dahil dito. At isa na ron si Belen. Hinang-hina siya at hirap siyang huminga. Ngunit nagkaganod man ang kanyang kalusugan, hindi pa rin nawawala ang mga baryang tanso at hiniwang kalamansi sa kamay ni Belen. Nilagyan pa siya sa magkabilang kamay ng kanyang ina. Hindi lang baryang tanso, kundi mga hiniwang kalamansi. Doon ako nang galing ngayon, Matt. Nakikita ko nang hihina na si Belen. Naaawa ko sa kanya. Kung maaari, tulungan mo naman ako. Mahal na mahal ko si Belen. Gusto ko siyang tulungan upang lumakas siya sa kanyang karamdaman. Kaya ko siyang gumaling sa sakit ng malaria. Ngunit hindi ako makalapit sa kanya dahil sa hawak siya sa magkabilang kamay. Upang makalapit ako sa kanya at matulungan ko siya, kailangan mong tanggalin ang mga ito sa kanyang mga kamay at ibaon mo sa lupa upang hindi ko na ito maramdaman. Nang marinig ito ni Matt na gustong tulungan ni Rod ang babaeng sinasabi niyang mahal niya, ay naawa ito at pumayag siyang tulungan si Rod sa plano niya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Matt, hindi sinabi ni Rod ang tunay na binabalak niya kay Belen
na pag natanggal na ni Matt at wala na sa kamay ni Belen ang mga baryang tanso at mga hiniwang kalamansi at naibaon na ni Matt ang mga ito sa lupa, ay papatay na ni Rod ang kanyang kaibigang si Matt at gagasain na niya si Belen at lalamunin niya ang mga lamang loob ng dalawa pagkatapos. Parang alanganin si Matt na sundin niya ang pinag-uutos ni Rod, pero alam niyang hindi siya papatayin ni Rod hanggat hindi pa nila nakukuha si Belen, kaya ginawa niya ang hiling ni Rod. Dahil naitapon na ni Matt ang baryang tanso at hiniwang kalamansi, bumalik uli si Rod sa pagiging uragon niya. At hindi nga siya pinatay nito at mabilis silang nakarating sa baryo ni Belen. Nagmamadali si Rod dahil ayaw niyang maabutan siya ng pagputok ng araw. Ayaw niyang mabunyag sa maraming tao at makita ang matagal na nilang inililihim na angkan ng mga uragon. Nang nasa harap na sila ng bahay ni Belen, nakita nilang natutulog si Belen sa kanyang kama at hawak-hawak sa magkabilang kamay ang baryang tanso at hiniwang kalamansi. Hinang-hina na si Belen dahil sa kanyang karamdaman. Dahan-dahang umakyat sa bintana at dali-daling tinanggal ni Matt ang hawak-hawak ni Belen at kanya itong ibinaon sa ilalim ng lupa sa ilalim ng hagdan nila Belen. Ngunit hindi niya ibinaon lahat sa lupa ang tanso at kalamansi. Ibinalot niya ito ng isang panyo na bigay sa kanya ni Lolo Impo. Isang tela na kayang harangin at takluban ang anumang amoy na binabalot nito sa ilong ng mga aswang. Kaya naman hindi maamoy ng uragon na halimaw na may daladalang tansong barya at hiniwang kalamansi si Matt. Ginawa niya ito para may panlaban siya sa halimaw. Kung sakaling may gawing masama ang halimaw sa kanya, pag nakuha na nila si Belen. Nang bumalik si Matt sa kubo, doon lang niya natitigan ang mukha ni Belen. Napakaganda pala ni Belen. May kung anong pakiramdam ang di niya maipaliwanag na naramdaman niya sa kanyang puso. Ngayon niya lang ito naramdaman sa buong buhay niya. Ito na kaya ang tinatawag na pag-ibig sa unang pagkikita? Hindi pa kasi siya umiibig kahit kailan. Kaya baka ito na nga. Umiibig rin si Matt kay Belen. Dahil dito, naisip niyang iligtas si Belen kay Rod. Hindi niya ito tuluyang ibibigay sa kanya dahil alam niyang mapupunta lang si Belen sa mga kamay ng isang aswang. Hindi man sabihin ni Rod sa kanya, alam niyang papatayin pa rin ni Rod si Belen dahil sa ginawa nitong pagtanggi sa kanyang pag-ibig. Dumating rin si Rod na isang uragon na daladala ang katawan ng isang puno ng saging upang ipalit sa higaan para sa kukunin nilang si Belen. At ang makikita ng mga tao ay hindi puno ng saging, kundi katawan ni Belen na wala ng buhay. Mag-aalas 4 na ito ng madaling araw. Malapit nang pumutok ang araw. Matt, halika na. Bibit-bitin ko na kayong dalawa ni Belen. Pabalik sa baryo natin. Malapit na mag-umaga. Hawak sa magkabilang kamay na lumipad ang uragon pabalik sa kanila. Kinakabahan si Matt. Iniisip niya na baka bigla siyang bitawan ng halimaw habang nasa gitna sila ng karagatan. Ngunit hindi niya alam na may iniisip rin ang halimaw na si Rod. Ngayon ay nasa akin na si Belen. Magagawa ko ng gusto ko sa kanya. Pero naghihina na ako. Nagugutom na ako. Kailangan ko nang kumain ng lamang loob ng tao. Wala na namang silbi itong si Matt sa akin. Pag dumating na kami sa amin, lalamunin ko na ito bago pa pumutok ang araw. Papalapit na sila sa pampang. Bumibilis ang tibok ng puso ni Matt. Alam niyang may mangyayaring hindi maganda pagkalapag nila sa pampang. Papalapit na sila ng papalapit. At nang nasa tapat na sila ng pampang, inilabas na ni Matt ang baryang tanso at ang hiniwang kalamansi sa panyo. Na naamoy kaagad ng uragon ang maasim na amoy ng kalamansi at ang malansang amoy ng tanso. Inihagis kaagad ng aswang na si Rod, si Matt sa buhanginan. Akala mo hindi ko alam ang binabalak mong gawin sa amin, ha? Ang aswang ay mananatiling aswang. Malapit nang pumutok ang araw. Alam kong nangihina ka na at kailangan mo nang kumain ng lamang loob ng tao para lumakas ka. Pero hindi mo yan magagawa hanggat hawak ko ang baryang tanso na ito at ang hiniwang kalamansi. Kaya bitiwan mo na yan si Belen.
Unti-unting lumapit si Matt sa aswang. Papalapit siya ng papalapit. Pahina ng pahina ang uragon. Nilulupad ay hindi na kayang gawin ito ng aswang. Napasigaw ng pagkalakas-lakas ang uragon. At saka inihagis ng aswang si Belen kay Matt. Bumagsak si Belen kay Matt na naging dahilan na mabitiwan at maihagis ni Matt ang bagyang tanso at hiniwang kalamansi sa malayo. Palayo sa aswang na uragon. At sapat na ito upang bumalik ang kanyang lakas. At ito lang ang sandaling pinakahihintay ng aswang na si Rod. Agad siyang lumipad at dinakma sa liig si Matt. Pasensya ka naman. Hadyan ka sa mga plano ko. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Belen. Pero ramdam ko rin na may pagnanasa ka sa kanya. Unahan mo pa ako. At tama ka. Ang aswang ay mananatiling aswang. Kaya kailangan kitang patayin at kainin ang mga lamang loob mo para muli akong lumakas at mawala ka sa landas ko. Uunahin ko na ang iyong puso. Dinig na dinig ko ang kabot nito sa iyong dibdib. Tumigil ka! Tumago sa dibdib ng uragon. Mula sa likod ang sibat na kawayan na inihagis ni Lolo Impo. Lolo Impo! Mabuti at dumating kayo. Akala ko katapusan ko na. Mula nang makita ko sa mga mata ni Rod nang tiningnan niya ko at baliktad ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Nasiguro ko na nung araw na yon na isang aswang ang kaibigan mong si Rod. At doon na nagkamalay si Belen. Nasaan ako? Sino kayo? Ako si Matt. At siya naman si Lolo Impo. Iniligtas niya tayo sa aswang na kaibigan kong si Rod. At makikitang nagbago na ng anyo si Rod. Mag-uumaga na nun. Ha? Aswang si Rod. Kaya pala mabigat ang loob ko sa kanya. At ikaw, ano nga ulit ang pangalan mo? Ang sabi ko, ako si Matt. Isa ako sa nagligtas sa iyo sa kamay ng aswang na si Rod. Kaya mo na bang bumiyahe? Ibabalik na kita sa inyo. Ano, kaya mo na ba? Pipilitin ni Belen na tumayo ngunit babagsak siyang muli. Nahihilo pa ako at nangihina. Parang di ko pa kakayaning bumiyahe. Sige Matt, dalhin mo muna siya sa bahay at paiinumin ko siya ng mga dahong makapagpapagaling sa kanyang sakit. At heto iha, napulot ko ang bariyang tanso at hiniwang kalamansi. Hawakan mong mabuti yan. Dalhin mo na sa bahay si Belen at ihahagis ko na lang sa gitna ng karagatan nitong katawan ni Rod para kainin na lang siya ng mga isda sa dagat. At binuhat ni Matt si Belen pauwi ng bahay upang gamutin ni Lolo Impo sa kanyang karamdaman. Sa gitna ng karagatan, makikitang lumulubog na sa gitna ng dagat ang katawan ni Rod. Nang biglang, tumilat ang kanyang mga mata. Buhay pa ang uragon na aswang. Buhay pa si Rod. Abangan ang mangingisdang aswang, ang pagbabalik dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabano.